Kinabukasan, Monique's POV. Di na ako nakatulog na maayos kagabi dahil kay Sander. Lagi na lang talagang ginugulong isip ko. Alam ko naman na nagsasabi siya ng totoo at nang pinagsisisihan niya talaga ang ginawa niya sa akin. Napatawad ko naman na siya pero hindi pa ako handang harapin siya dahil masyadong mabilis yung naging relasyon namin ni Sander. Kailangan niyang bumawi sa akin ngayon. Di ko alam kung saan siya natulog kagabi pero nakaparada yung sasakyan niya sa harap ng bahay ko. Lumipas ang maghapong di ko nakikita si Sander. Wala ba talaga siyang balak na suyuin ako? Nakakainis talaga yung lalaking yun. Hindi yata epekto sa kanyang pagpapakipot ko. Bahala siya sa buhay niya. After ko magluto ng dinner ko, bigla na lang ako nakarinig ng strumming ng gitara mula sa labas. Siguro may kabataang nagja-jam sa labas. Ate ganda! Sigaw ng pamilyar na boses. Si Zoren yon. Ano kayang kailangan ng batang yon? Lumabas ako at sinilip to pero nanlaki ang mata ko na makita si Xander. May dala itong bouquet of flowers dan may kasama siyang isang binata na may dalang gitara. Nasa unahan nila si Zoren. Ngiti-ngiti to habang nakatingin sa akin. Talaga naghanap pa siya ng backup para sayuin ako ha. Paano kaya sila nagkakilala ni Zoren? Itong batang to talaga hindi mapili sa taong kakausapin. Siguro'y kilalang kilala na ito sa buong lugar namin. Play the song Perfect by Ed Sheeran. Panimula ni Xander sa pagkanta nito. Hindi ko akalain na marunong palang kumanta ang isang to. Lalo tuloy ako nai-inlove sa kanya. Habang kumakanta si Xander, nakatingin to sa akin para ako matutunaw sa mga tingin niya. Nagpatuloy lang to sa pagkanta. Pumasok na si Zoren sa gate at tinila ko nito papalapit sa kanila. Nakapaalang ako, nakasando at short. Yung buhok ko nakatali ng bastahan lang, kaya ang gulo talaga nito. May mga tao ring nanonood sa amin. Kahit ba yung sitwasyon namin sa kanta, pumapasok sa alaala ko yung first dance namin na anniversary ng parents niya. Yung gabing pinakilala niya ako kay Isabel bilang ina ni Jesusa. That night was so perfect for me. Yun din yung gabing inoffer niya sa akin na pagiging lifetime mom ni Jesusa, pero binawi niya din agad. Ate, patawarin mo na si Kuya Sandro, wika ni Zoren. Napabuntong hininga naman ako. Patapusin muna natin siyang kumanta. Nakangiting sagot ko dito. Ngayon lang ako nakaranas ng harana kaya susulitin ko na. Pinakinggan ko lang si Sander hanggang sa matapos tong kumanta. Nagpalakpakan naman ng mga nanonood sa amin. Napuno ang harapan ng bahay ko ng mga taong saksi sa pangharana ni Sander at lahat sila kinikilig. Monique, sorry for everything. Please forgive me. Wika ni Sander at kitang-kita ko sa mga mata nito ang pagsusuma mo. Pumunta naman si Zoren sa likod ko at tinulak ako nito kay Sander hanggang sa sobrang lapit na namin sa isa't isa. Para ako naiihi sa tayo ko. Kung nakakross yung pa ako. Ang dami kasing nanonood sa amin kahit sobrang nahihiya ako. Patawarin mo na si Pogi. Bibihira na lang ang mga lalaking katulad niya. Wika ng isang babaeng nanonood sa amin. Napahawak naman si Xander sa batok niya. Sige na Ate Monique, patawarin mo na si Kuya Xander. Pagmamakaawa naman ni Zoren. Wala na akong choice dahil marami siyang kakampi ngayon. Alam ko din naman na deserve niya ang second chance. Oo na Xander, pinapatawad na kita. Nakangiting wika ko pa dito. Ibig bang sabihin yan, pwede na kitang yakapin ulit? Nauutal pang tanong nito na halatang di makapaniwala sa sinabi ko. Tumango ako bilang sagot kaya bigla ko nitong nayakap. Ay, wala bang kiss dyan? Hiyawan ng mga tao. Humiwalay si Sanders sa pagkakayakap sa akin. Tinitigan ako nito sa mga mata. Alam ko na ang gagawin nito. Palapit na ang mukha ni Xander sa mukha ko nang biglang magsalita si Zoren. Kuya Xander, wait lang. Tatabon lang ako ng mata bago mo ikis si Ate Monique. Wika nito kaya parehas kami natawa ni Xander. Tumalikod si Zoren. Nagtabon ng mata at doon na nga ako hinalikan ni Xander sa labi. Namiss ko yung halik niya. Namiss ko ang lahat sa kanya. Wow! Kiasa na all! Sigawan ng mga tao. After we kissed, niyakap ulit ako ni Xander. Let's go home. Namimiss ka na ng anak natin. Wika nito at tinawakan ng kamay ko. Tumango ko bilang pagsang-ayon dito dahil miss na miss ko na talaga si Jesusa. Alam kong sa pagbabalik namin, marami kaming haharaping problema ni Xander. Ang importante magkasama na kami ngayong haharap dito. Hindi hahayang mawala ang anak naming si Jesusa. Lalabanan namin si Isabel. Hindi siya magtatagumpay sa mga plano niya. Ang pamilya nagmamahalan at nagtutulungan, walang makakatibag kahit sino pa man. Kinabukasan. Pagdating namin sa bahay ng parents si Xander, hindi ko inaasahan na maraming sasalubong sa akin. Nandito rin si Ate Melba at ang ama niya. Hindi ko akalain na ganito nila ako i-welcome sa family nila kahit babysitter lang ako ni Jesusa nung una.
Hindi sila tumitingin sa estado ng buhay ng isang tao kundi sa mga ipinapakita nito. May sinabi sa akin si Xander nung nasa biyahe pa kami. Malalaman ko na daw kung sinong tunay kong ama. Sobrang thankful ako kay Tito Rico dahil tinupad niya ang pangako niya sa akin. Sobrang blessed ko talaga dahil nakilala ko si Tito Raymond. Mommy! Sigaw ni Jesusa na makita ko. Naglakad to papalapit sa akin kaya agad ko itong niyakap at binuhat. Sobrang missed ko na talaga si Jesusa. Baby, sorry kung umalis ako. Si mommy ha, hindi na to mauulit. Sobrang miss na miss ko talaga si Jesusa. Wika ko dito tinalikan si Jesusa sa noo. Welcome back, Iha. Wika ng dad and mom ni Xander. Niyakap nila ako na mahigpit. Ramdam na ramdam ko yung mainit na pagtanggap nila sa akin. Welcome ate, and congrats kuya. Bati naman ni Carol sa amin. Ngumiti naman ang binatang kasama nito sa akin. Pumasok na kami sa loob at naupo ka naming lahat sa sofa. Before we start, gusto ko muna tayong lahat pasalamatan. Kung hindi dahil sa tulong ninyo sa mga payo ninyo sa akin, hindi ako makakabangon sa pagkakamali ko. Ngayon nagkaayos na kami ni Monique, ang laban namin ni Jesusa, ang haharapin natin. Sana'y suportahan ninyo ako hanggang sa huli. Wika ni Xander, hanggang lahat na nakapaligid sa amin. This is it. Dito pa lang nag-uumpis ang lahat. Ito na siguro ang unang bagyong daraanan naming lahat. Mabuti na nga lamang at nagkaroon na ng lakas ng loob si Xander na aminin sa parents niya ang tungkol kay Jesusa at sa pangalawang announcement man ay magmumula kay Tito Raymond. Wika ni Xander. Kanina pang tahimik si Tito Raymond. Kinabahan tuloy ako sa sasabihin nito. Tumayo ito habang nakaupo lamang si Tita Selena sa tabi niya. May hawak ng envelope si Tito Raymond. Ito na yon. Makikilala ko na ang tunay kong ama. Monique, gusto ko lang sabihin sa iyo na sorry. Sana ay matanggap mo ang katotohanan tungkol sa ama mo. Wika nitong tila naiiyak. Inabot sa akin ang envelope na hawak niya. Kinuha ni Xander si Jesus sa akin at kinuha din ang laman ng envelope. Napakunot ang noo ko na makita ang laman nito. Isang DNA test result. Mas kumunot pa ang noo ko na mabasa ang pangalan ko at ni Tito Raymond. Teka lang po Tito, bakit po may DNA test tayo? Pagtatakang tanong ko dito at nilingon ko siya. Hindi na kaimik si Tito Raymond. Humagulhol na ito ng pag-iyak. Agad naman siyang kinomfort ng asawa niya. Muli, tinignan ko yung DNA test at sa mismong result ang tinignan ko. 99.9%? Papaanong? Hindi ko na naituloy pa ang sasabihin at napailing na lamang ako. I'm your dad, Monique. Hindi ko alam na nabuo ka sa pagtatahrik namin ng mama mo. We're both drunk that time at parehas na kami may karelasyon noon. Ikakasal ng mama mo kay Benjamin at kasal na din ako noon kaya pinagwalang bahalan namin ang nangyari between us. Paliwanag nito habang pinipigilan ng pag-iyak. Hindi ko alam ang sasabihin dahil shock pa rin ako sa mga narinig ko. Pinuntahan ko si Benjamin, ang dating kasintahan ng mama mo. Sinabi ko ang tungkol sa iyo dahil akala ko siya ang ama mo. Pero sinabi niya sa akin na hindi natuloy ang kasal nila dahil nga buntis daw ang mom mo. Doon lumakas ang kutob ko na maaaring ako nga ang ama mo. Muling paliwanag pa nito. Hinawakan ni Xander yung kanang kamay ko. Sorry anak kung di kita pinanindigan. Sorry kung ngayon lang ako. Alam ko marami akong pagkukulang sa'yo. Kung sinabi lang sana ito ng mama mo sa akin noon, sana nalaman ko ang katotohanan na may isang anak pa pala ako. Umiiyak na wika nito. Alam ko naman na walang kasalanan si Tito Raymond tungkol dito. Inilihim ni mama ang lahat at dinala niya ito hanggang sa huling hininga niya. Ang mahalaga ay nalaman namin ang totoo. Hindi na ako nag-iisa pa ngayon dahil may ama pa pala ako. Nagkatinginan kami ni Xander. Ngumiti ito sa akin. Sabay tingin kay Tito Raymond na ama ko. Pinapahiwatig ni Xander na lumapit ako dito. Noon pa man ay pinangarap ko ng makilala ang ama ko. Pero handa ko na rin ang sarili ko dahil hindi na talaga ito makilala pa. Pero ngayon eto na siya sa harap ko. Umiiyak. Lumapit ako dito at agad siyang niyakap. Niyakap din ako nito na mahigpit. This time I feel complete. Wala na nga yata akong hihilingin pa sa Panginoon dahil lahat ay binigay na niya sa akin. Thank you anak. Thank you for giving me the opportunity to accept me as your father. Wika nito habang tinatapik pa ang likod ko. Nararamdaman ko rin ang pagyakap sa akin ni Tita Sabina na ngayon ay mama ko na. The best talaga pag nagbigay si Lord. Isang pamilya talaga ang binigay niya sa akin. Walang labis at walang kulang. Iba talaga kapag inaccept mong isang baby dahil malaking blessing ang matatanggap mo.
Sa pag-apply ko ng trabaho as yaya, hindi naman sumagi sa isip kong lahat ng to eh. Ang importante lamang sa akin noon ay magkaroon ako ng pwedeng work to provide my needs. Hanggang sa maging fake mom ako ni Asusa na hindi nagtagal nagkaaminan kami ni Sander ng nararamdaman namin para sa isa't isa. Lahat ng pangyayari were too fast. Kaya ganoon na lang din kabilis na sira ni Isabel ang relasyon namin. Pero hindi naman doon nagwawakas ang lahat. Sabi nga nila, there's a rainbow after the rain. Mabuti na lang talaga at di inabot ng bahay. Yun ang nangyari sa amin ni Sander. Dahil kung umabot yun ng matagal, for sure malaki magiging pinsala sa aming lahat. I think this is the new beginning for all of us. Wika ni Carol na nagpupunas ng luha. Napansin ko nag-iiyakan na palang karamihan sa amin. Masyado madrama ang pangyayari. Mga luha ng kasiyahan. Monique, do you accept me as your mother? Tanong ni Tita Sabina sa akin after ng pagyayakapan naming tatlo. Oo naman po, ma. Masiglang sagot ko dito at agad siyang niyakap. Wala na talagang paglagyan pa ang sayang nararamdaman ko ngayon. Sana lang talaga'y wala itong kakambal na lungkot. Ito na yun. May pamilya na talaga ako matatawag. May masasandalan na tuwing may problema ako. Kumain na nga tayo. Tama na yung iyakan. Wika ni Carol at pinunasan itong luha ko. Mas mabuti pa nga. Tara na't alam kong gutom tong si Sandra at Monique dahil malayo pang binyahe nila. Wika naman ni Tita Sofia. Pumunta sila sa hapagkainan. Naiwan kaming tatlo ni Sandra at Jesusa. Niyakap ako ni Sandra at tinalikan sa noo. Handa ka na bang maging Mrs. Vasquez? Tanong nito sa akin, kaya napangiti ako. Nagmamadali ka na naman, sir. Kain na muna tayo. Wika ako dito at inagaw sa kanya si Jesusa. Pumunta na kami sa hapagkainan at naiwan si Sander sa pwesto niya nakangiti. Sa ngayon, gusto ko munang enjoy ng moment na to. Dahil alam kong bukas magsisimula na ang tunay na laban namin kay Isabel para kay Baby Jesusa. Isabel's POV. I heard the news na nagkabalikan na si Xander and Monique. Sige lang, magpakasaya lang kayo dahil wala pang pasabog ko. Tingnan lang natin kapag nawala na sa iyo ang pinakamamahalin niyong anak na si Jesusa. Ma'am Isabel, nandito po ang bisitang hinihintay niyo. Wika ng katulong namin. Ilang sandali pa'y nakaharap ko na si Harry. Hindi ko inaasahan na gwapo ito at maganda ang pangangatawan. Ikaw pala si Isabel. Nice to meet you. Ang nakangiting wika nito. Makikipagkamay sana ako pero hinalikan naman ito ang kamay ko. Ang makuha ang anak niya kay Xander. Yun lang. Isa lang naman ang kailangan ko sa kanya. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Harry. Kunin mo si Jesusa. Ibibigay ko sa iyo na pag-usapan natin 2 million. Wika ako dito. Bakit ba gusto mong kunin ang anak ko sa kanila? Mukhang maayos naman ang buhay niya kay Xander. Tanong nito. Dahil gusto ko mapasakin si Xander at ang way lang para makuha ko siya ay ang pinakamamahal niyang anak na si Jesusa. Desperate woman? Mahinang wika nito habang nakangisi. Whatever, Harry. Kung gusto mong makuha ang pera sa akin, kailangan mabawi mo muna ang anak mo sa kanila and then ibibigay ko sa iyo ang 2 million reward mo. Siguraduhin mo lang, Isabel, na aalagaan mo si Jesusa once na nakuha ko ito sa kanila. Ayoko ng obligasyon kaya hindi ko yun isasama pabalik ng Italy. Wika nito. Ayaw niya talaga ng responsibilidad sa anak niya. Walang kwentang ama. Oo, sa akin mapupunta si Jesusa. Kaya kumilos ka na. Muling wika ako dito. Swerte naman pala ng anak ko dahil magkakaroon siya ng maganda at sexy na mommy. What if tumayo akong ama kay Jesusa at ikaw maging ina nito? Wika nito at sabay kagat sa labi sa lower lip niya. Tumigil ka nga sa kahibangan mo, Harry. Si Xander ang gusto ko at wala nang iba. Umalis ka na nga bago pa mag-init ang ulo ko sa'yo. Kailangan this week nasa na si Jesusa. Ines pang wika ako dito. Tss, sayang naman. Pero ang isipan mo rin ang offer ko sa'yo, Isabel. Liligaya ka sa akin. Wika nito at tumalikod na. Hindi mga tipo ni Harry ang gusto ko. Hindi siya magbibigay ang mga pangailangan ko. Si Xander lang nararapat sa akin at wala nang iba pa. Tinignan ko na lamang kung hindi ka mapunta sa akin, Xander, after this. Xander's POV. Habang nagkakasiyahan kami sa bahay, biglang may tumawag sa phone ng Tito Raymond. Nag-excuse muna to para sagutin ang call. After ng ilang minuto ay bumalik din to sa table namin. Okay ka lang ba, honey? Sino ba yung tumawag? Pag-aaral lang tanong ni Tita Sabina dito dahil para na tong iiyak. Patay na si Minerva ko. Wala na siya. Wika nito tuloy na ngang tumulo ang luha nito. Minerva? Yung anak na pinapahanap mo? Tanong ulit ni Tita Sabina.
Oo, sabi ng investigator niya patay na daw to last year. Wala nang anak kong si Minerva. Wika ni Tito habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Napakawalang kwenta kong ama. Pinabayaan ko si Minerva kaya namatay siya ng gano'n na lang. Teka po Tito, Minerva Navarro po ba ang totoong pangalan ng anak mo? Tanong ko dito. Sana nga ay tama ang kutob ko. Tumigil to sa pag-iyak at tumingin naman sa akin. Oo, iho. Did you know my daughter? Nakakunot noong tanong pa nito. Napahawak si Monique sa kamay ko at nagsimula na rin tong umiyak. Napakaliit naman ang mundo naming lahat at sa ganitong pagkakataon pa namin nalaman ang katotohanan. Huwag po kayo magugulat dito, pero ang totoo po niyan, best friend ko po si Minerva. Wika ko dito na kinagulat niya. Really? Papaano? Ibig sabihin alam mo din na wala na siya? Yes, Tito. At nandun po ako nung araw na mawala ng buhay ang anak mo. Pagkakwento nito at muli akong umiyak. Ang kawawang anak ko. Hindi ko man lamang siya nakita bago siya mamatay. Tito, may iniwan po si Minerva sa akin bago siya mawala. Wika ko dito kaya muli itong tumingin sa akin. Pinunasan ni Monique ang luha niya. At humarap ito sa akin. Umiiyak din ng parents ko dahil alam nila ang katotohanan. Tumayo kami ni Monique at lumapit kay Tito Raymond. Tanggapin niyo po si Jesusa, ang pinakamagandang alaalang naiwan niya. Wika ko dito at inabot sa kanya si Jesusa. Anong ibig mong sabihin, iho? Nauutal pang tanong nito habang buhay si Jesusa. Pa, anak ni Ate Minerva, si Jesusa. Namatay siya dahil sa panganak dito. Sagot ni Monique na umiiyak kaya niyakap ko ito. Natahimik si Tito. Tinitigan si Jesusa. Kaya pala sobrang gaan ang loob ko sa iyo, Jesusa. Kaya pala gano'n na lang concern ko sa iyo dahil totoo pala talaga kitang apo. Minerva ko. Malakas na wika nito at niyakap na mahigpit si Jesusa. Tuluyan namang naging emosyonal ang lahat. Kampante ng loob ko dahil hindi mauwi sa wala ang sakripisyo ko para kay Jesusa. Ngayon na alam namin ang katotohanan, may pag-asa pa kami sa laban. Monique's POV. Kinabukasan. Nandito na kami ni Jesusa sa bahay ng parents ko. Dahil kami naman talaga ang tunay na kadugo ni Jesusa, walang pag-aanilang ibinigay ni Sander sa amin to. Hindi rin kasi pumayag si Dad na doon kami tumira kay Sander dahil in the first place daw, hindi pa naman kami kasal. Gusto rin kasing bumawi ni Dad sa pagkukulang niya sa amin ni Ate Minerva. Mabuti na lang at may naiwan siya magandang blessing sa amin. Bibisitahin ko kayo palagi ni Jesusa. Wika ni Sander matapos ihatid ang mga gamit namin ni Jesusa. Sige mahal, dito lang kami palagi ni Baby Jesusa. Nakangiting wika ko pa dito. Sige, papasok na ako sa office. Tatawag ako mamaya. Wika nito tinalikan nga ako sa labi. Mas na naging sweet si Sander simula na magkaayos kami. Anak, aalis muna kami ng mommy mo. Aayusin namin ang papers ni Jesusa. Wika naman ni Dad. Sige, Daddy, mag-iingat po kayo ni Mommy. Nakangiting wika ko at yumakap na sa kanilang dalawa. Dahil hindi na akong yaya ngayon, may sariling yaya na si Jesusa, pero hands-on pa rin ako sa pag-aalaga dito. Yaya, pakikuha na naman kami ng prutas si Baby sa kusina. Utos ko dito na makaalis sa sila Dad and Sander. Abang nintay ko yung prutas, naglakad-lakad kami ni Jesusa sa garden. Ma'am, may naghahanap po sa inyo. Wika ng isang maid. Sino daw po? Pagtatakang tanong ko dito. Yung tunay daw pong daddy ni Jesusa, sagot nito. Kumunot ang noo ko na mapansing may maingay sa gate. May nakita akong lalaki nagpupumilit na pumasok sa loob, pero hindi niya magawa dahil inaharangan siya ng mga guard. Agad kong binuhat si Jesusa at pinapasok sa loob ng bahay. Sabihin niyo sa mga guard na kahit anong mangyari, huwag papapasukin. Wika ko doon sa maid. Kailangan malaman nila Dad at Sander ang tungkol dito, kaya agad kong tinawagan si Sander. Sana hindi pa sila nakakalabas ng subdivision. Nakailang ring ang phone nito bago sagutin. Namiss mo naman agad ako, mahal. Wika nito at alam kong nakangiti siya. Mahal, kailangan mong bumalik. May problema tayo. Nandito ngayon si Harry. Wika ko ng diretsuhan dito. What? Sige, babalik ako dyan. At kahit anong mangyari, wag mong ibibigay si Jesusa. Magkulong kayo sa kwarto. Wika nito at agad niyang binabayang phone. After ko makausap si Sander, tinawagan ko si Dad. Agad naman sumagot ito. Yes, honey? Boses yan ni Mom Sabina. Kailangan niyang bumalik ni Dad. Nandito si Harry. Wika ko dito. Harry? Yung tunay na daddy ni Jesusa? Tanong pa nito. Opo, nanggugulo siya ngayon sa gate. Bakit? Ano nangyayari? Dinig kong tanong ni Dad kay Mom.
Kailangan natin bumalik sa bahay. Yung apo natin baka kunin ni Harry. Wika ni Mom. Narinig ko pang napamura si Dad. Pabalik na kami, honey. Make sure hindi niya makukuha si Jesusa. Wika nito, then she hung up the call. Pakibantayan si Jesusa at kahit anong mangyari, huwag kayong lalabas ng room niya. Wika ako sa babysitter nito. Nang masigurado ko nasa kwarto na sila, lumabas na nga ako ng bahay. Naabutan ko nakikipagmatigasan si Harry sa guard namin. Ano bang kailangan mo, Harry? Pwede ba tigilin mo na si Jesusa? Sigaw ko dito. Sa wakas, nagpakita ka na sa akin. Ang nagpapakaina sa anak ko. Ikinagagala kitang makilala. Nakangising wika nito. Lalapit sana to sa akin pero agad siyang pinigilan ng mga guard. Teka lang, makikipagkamay lang naman ako sa kanya eh. Wika ni Harry. Doon sa dalawang guard na nakahawak sa braso niya. Ano pa ba ang kailangan mo kay Jesusa? At talagang nag-abala ka pang bumalik ng Pilipinas? Inis sa tanong ko dito. Sigurado isa ito sa mga plano ni Isabel. Babawiin ko na siya sa inyo. Gusto ko nang magpakaama sa kanya. Gusto kong bumawi sa mga pagkukulang ko sa kanya. Seryosong wika nito. Nagpapatawa ka ba, Harry? Inabandona mo na si Jesusa. Kaya sa tingin mo may karapatan ka pa sa kanya? Inis na wika ko dito kaya kumunot ang noon niya. Mukhang wala pa siyang alam sa katotohanan na kadugo namin ng anak niya. Sa tingin niya naman papayag kaming makuha niya si Jesusa sa amin? Iniwan niya si Ate Minerva tapos hindi pinanindigan ang pagiging ama kay Jesusa. Kaya sa tingin niya makukuha niya ng ganun-ganun na lang. Ang pamangkin ko? Hindi ako papayag. Dadaan muna siya sa kamay namin bago siya magtagumpay sa mga plano niya. Wala ka ng karapatan kay Jesusa. Alam na alam mo yan, Harry. Dahil simula pa lang nung una, si Xander nang umako ng responsibilidad mo. Ines na wika ko dito. Ang kapal ng mukha niya. Nakakapanggigil. Kahit anong sabihin mo, ako pa rin ang ama ni Jesusa. Dahil dugo ko nalalalitay sa batang yon. Ako may karapatan sa kanya sa mata ng batas. At kailan ka pa naging ama kay Jesusa? Wika ni Xander kaya't sabay kaming napalingon ni Harry dito. Lumapit si Xander sa akin at agad akong nilagay sa likuran niya. Nandito na palang isa pang nagpapakaama-amahan sa anak ko. Kamusta ka naman, Xander? Tagal nating hindi nagkita. Nakangising wika ni Harry. Lumapit si Xander dito at bigla na lang sinuntok si Harry. Dahil sa lakas ng pagkakasuntok nito, bumagsak si Harry. Ganyan ka ba talaga mag-welcome sa totoong ama ni Jesusa? Nakangising tanong nito at dahan-dahang tumayo. Pinunasan niya naman ang dugo sa labi niya. Hindi ka karapat-dapat na maging ama kay Jesusa dahil simula pa lang pinagkait mo na sa kanya ang pagiging ama. Galit na wika ni Xander dito. Kalma ka lang, bro. Pwede naman natin pag-usapan ng maayos to eh. Ayoko namang umabot pa tayo sa korte dahil wala naman kayong laban sa akin. Mas may karapatan ako kay Jesusa dahil ako ang tunay niyang ama. Pagayabang na wika pa nito. Talagang wala siyang alam na kadugo namin si Jesusa. Kaya gano'n lang siguro kalakas ang loob niyang sumugo dito. Tingnan na lang natin kung sinong mananalo sa laban na to. Huwag kang makampante, Harry. May mga bagay na hindi ka pa nalalaman. Gaya nga ng sabi mo, sa korte na lang tayo magkita-kita. Wika ni Xander dito. Ilang sandali pa'y dumating na si Dad kasama mga security ng subdivision. Sisiguraduhin naming di na makakapasok si Harry dito. Siya yung nanggugulo sa amin. Wika ni Mom sa mga security. Sir, pasensya na, pero kailangan niyo pong sumama sa amin. Wika ng security dito at agad na pinalibutan nila si Harry. Malakas lang loob niyo dahil may pera kayo, pero sisiguraduhin ko na makukuha ko ang anak ko sa inyo. Sulitin niyo ng araw na to dahil ito na ang huling araw niyo na makakasama si Jesusa. Nakangising wika ni Harry. Napayakap ako kay Xander dahil sa pagbubanta nito. Ang dami mong sinasabi, Harry. Sa korte na lang tayo magkita. Alisin niyo ang lalaking yan dito. Wika ni Dad kay Harry at sa mga security. Bitawan niyo ako. Sasama ako sa inyo at di niyo ako kailangan hawakan pa. Hindi ako kriminal. Reklamo ni Harry sa mga security guards. Lumingon pa ito sa amin bago sumakay ng sasakyan. Sisiguraduhin namin hindi ka mananalo, Harry. Hindi mo makukuha sa amin si Jesusa. Hindi ka ba nasaktan, anak? Sabay pang tanong ni Dad and Mom. Hindi po. Mabuti na lang dumating kagad si Xander. Nakangiting sagot ko dito. Talagang nasisiraan na ng ulong Harry na yon. Matapos niyang itanggi si Jesusa, dito siya ngayon para magpakaama. Hindi ako papayag na mapunta sa kanyang nag-iisang iniwan ni Minerva. Kailangan ko na talagang makahanap ng attorney para sa kaso ng apo natin. Wika ni Dad kay Mom. Hinawakan ni Xander ang kamay ko. Lalabanan natin si Harry. Hindi niya makukuha ang anak natin. Mahinang wika ni Xander at tinalikan nito ang ulo ko. Nalaban tayo na magkasama.
Walang iwanan hanggang sa dulo. Pagsang-ayon ko pa dito. Magtagumpay kaya si Isabel sa plano niyang pagkuha kay Jesusa? Magawa kayang ipaglaban ni Sander ang karapatan niya bilang ama ni Jesusa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.